Ang mga huling nota ng organo ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, habang dahan-dahang tumayo ang mga tao mula sa kanilang mga bangko. Sa labas, matindi ang sikat ng araw, pero sa loob ng simbahan, nananatiling malamig ang hangin at tahimik. Napakatahimik. Si Clara, suot ang puting blusa at maayos na palda, ay nakaupo pa rin, nakapikit, mga kamay na magkasalubong sa kanyang kandungan. Tumanggap na siya ng komunyon, nagdasal, at sa mata ng sinuman, siya ay mukhang isang babaeng payapang nagmumuni. Pero sa loob niya, may kung anong kulang. Parang may butas sa gitna ng kanyang dibdib, hindi sakit, kundi kawalan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumangon siya. Lumabas siya ng simbahan, bitbit ang maliit na bag, at sinalubong siya ng init ng araw at ang halimuyak ng mga nilulutong pagkain mula sa mga karinderyang nasa paligid. Habang naglalakad, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo malapit sa puno ng akasya sa gilid ng simbahan. Nakatingin ito diretso sa kanya, tila may alam. "Magandang umaga," bati ng matanda. "Magandang umaga rin po," sagot ni Clara, bahagyang nagulat pero magiliw. "Galing ka sa misa?" tanong ng matanda, ngumingiti. "Opo. Linggo naman po." Tumango ang matanda. "Pero nakahanda ka ba talaga?" Napahinto si Clara. "Po. Ang puso mo," sabi ng matanda. "Handa ba yan na tanggapin siya?" Napangiti si Clara, medyo kinakabahan. "Opo naman. Nagdarasal ako. Nagsisimba." "Hindi ko sinabing hindi ka tapat, Hija," sagot ng matanda, "pero minsan akala natin malinis na tayo kahit hindi pa." Bago pa siya makasagot, tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Sa bahay, habang naghahain ng tanghalian para sa kanyang anak na si Lucas at asawa niyang si Thomas, patuloy na umuugong sa isip ni Clara ang tanong ng matanda. "Handa ba talaga ang puso ko?" "Ma, okay ka lang?" tanong ni Lucas habang sinusubo ang kanin. "Naman, anak. Napaisip lang ako." "Yung humilya kanina," sabat ni Thomas. "Mukhang tinamaan ka." Napabuntong hininga si Clara. "Hindi ko alam. May kakaiba lang akong naramdaman. Parang hindi sapat ang lahat ng ginagawa ko." Ginagawa mo na lahat, di ba?" sabi ni Thomas. "Nagsisimba ka, nagdarasal, mas mabait ka pa sa karamihan ng kakilala ko." Ngunit hindi iyon sapat para patahimikin ang kanyang konsensya. Sa gabi, habang nakahiga na ang lahat, binuksan niya ang kanyang telepono at naghanap ng mga sermon online. Nais niyang maintindihan ang nararamdaman niya. Sa kanyang pag-scroll, napadpad siya sa isang video, "Papa Francisco, ang banal na komunyon ay hindi basta-basta." Pag-click niya, agad siyang tinamaan ng mga unang salita. Kung minsan, pagkatapos mong tumanggap ng komunyon, may nararamdamang kang kawalan, kahit ginawa mo naman lahat ng dapat Parang siya ang kinakausap. Napapikit siya at pinakinggang mabuti ang bawat salita. Habang tumatagal ang video, unti-unting lumulutang ang mga alaala, mga pagkakataong nagalit siya ng labis, panahong pinili niyang hindi magsimba dahil sa katamaran, ang pagsisinungaling sa maliit na bagay para hindi na humaba pa ang usapan. Maliit pero paulit-ulit. Kinabukasan, habang naghuhugas ng pinggan, biglang lumapit si Thomas. "Clara, naalala mo yung sinabi mong parang may kulang ka?" Tumango siya. "Napapaisip din ako. Matagal na tayong hindi nangumpisal, no?" Napatingin si Clara sa asawa. Mga 2 taon na yata. Tahimik silang nagkatinginan. Walang nagsalita, pero pareho silang nag-alala. Pagdating ng Huwebes, sumama siya sa kaibigang si May, nanyaya siyang sumama sa isang Bible study sa kabilang barangay. Hindi sana siya pupunta, pero parang hinihila siya ng kung anong di maipaliwanag. Sa loob ng maliit na chapel, may 12 taong nakapalibot sa isang lamesa. Simple lang ang lahat. Walang mikropono, walang dekorasyon, pero damang-dama niya ang katahimikan, ibang katahimikan, hindi gaya ng lungkot na nararamdaman niya noong linggo. Habang binabasa ang ebanghelyo ng araw, napag-usapan ang parabulang imbitasyon sa kasalan, kung saan may mga tumanggap ng paanyaya ng hari, pero dumating ng hindi handa. "Minsan kasi, dumadalo tayo sa misa na parang nasa checklist lang," sabi ng facilitator. "Pero ang tanong, dumating ka ba sa kasalan ng may malinis na kasuotan?" Nilingon siya ni May at bahagyang ngumiti. "Parang para sa atin, no?" Tumango si Clara, tahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin niya sa sarili na baka nga hindi siya handa. Pag-uwi, dumiretso siya sa kwarto, humiga sa kama at nagsimulang umiyak.
Hindi iyak ng lungkot, kundi iyak ng pagkatuklas. Diyos ko! Akala ko maayos na ang lahat. Naalala niya bigla ang sinabi ng matanda, minsan akala natin malinis na tayo. Tumayo siya, bumaba, at hinanap ang lumang kwaderno ng panalangin. Binuksan niya ito at sa unang pahina, may nakasulat mula sa isang retreat noong kabataan niya. Ang banal na komunyon ay kaganapan ng pagmamahalan sa Diyos. Ngunit walang tunay na pagmamahalan kung puno ng dumi ang puso. Tumitig siya sa sulat kamay niyang iyon. Para bang binalikan siya ng batang Clara at tinanong, naalala mo pa ba ako? Kinabukasan ng gabi, habang nagsusulat sa kanyang diary, may itinayang tanong si Clara. Handa ba talaga akong lumapit sa altar? O dala-dala ko pa rin ang bigat ng aking mga kasalanan na ayaw kong pansinin? At sa ilalim nito, isinulat niya ang sagot. Hindi ko alam. Pero gusto kong malaman. Nagsara siya ng notebook. Hindi pa siya tapos. Pero alam niyang isang bagong yugto ang nagsisimula. Tumigil sa pag-scroll si Clara sa mismong minuto na lumitaw sa screen ang mukha ni Papa Francisco. Ang thumbnail ng video ay may simpleng pamagat. Ang kumpisal, hindi parusa kundi gamot. Nag-play siya. Marami ang nagsisimba, tumatanggap ng komunyon, pero may mga sugat sa puso na hindi nila binubuksan sa liwanag, wika ng Santo Papa, kalmado ang tono pero tumatagos. Napapikit si Clara. Para na namang siya ang tinutukoy. Naalala mo noong tinamad ka at hindi ka sumama sa atin, tanong ni Tomas isang araw. Bumabagyo noon, di ba? Sagot niya. Pero hindi ka man lang nagdasal. Nakaupo ka lang buong araw, nagbabasa ng articles online. Noon ay hindi na niya pinansin. Pero ngayon, ang eksenang iyon ay parang pako na muling itinutulak sa kanyang alaala. Sa video, ipinagpatuloy ni Papa Francisco. Ang komunyon ay pakikipagtagpo sa Diyos na banal. Hindi ito ritual. Hindi ito simbolo. Kung lumalapit ka na may mortal na kasalanan sa puso, hindi ka tumatanggap ng biyaya. Tumatanggap ka ng bigat. Napatingin si Clara sa kisem. Ang bigat. Iyon ang nararamdaman niya tuwing linggo. Hindi pala siya nagkakamali. Naalala niya si Ina, ang matalik niyang kaibigan noong kolehiyo. Isang araw, habang sabay silang kumakain sa labas, tinanong niya ito. Ano na ang balita sa inyo ni Eric? Magkasama pa rin, sagot ni Ina, pero hindi pa kami kasal. Plano niyo ba? Tanong ni Clara, medyo kinakabahan. Hindi namin minamadali. Pareho kaming busy. Basta nagmamahalan kami. Hindi ba kayo nagsisimba? Tanong pa niya noon. Ina umiti. Minsan. Pero ayoko naman magkunwari. Hindi rin naman ako makalapit sa komunyon. Alam ko sa sarili ko. Clara noon ay tumahimik lang. Pero ngayon, nauunawaan na niya kung bakit si Ina ay may ganong pagkakabukas, mas totoo pa minsan ang hindi nagsisimba kaysa sa umaarte lang. Naalala mo yung dati kong sinend sa'yo, text ng kaibigan niyang si Lea isang gabi, habang pinapanood pa rin ni Clara ang video. Yung alin? Yung article tungkol sa birth control sa mga Katoliko. Biglang bumalik sa isip niya ang usapan nila. Ginagamit niyo ba ni Tomas? Tanong noon ni Lea. Condom lang. Practical naman eh. Ayoko pang mag-anak ulit. Alam mo bang bawal talaga yon sa simbahan? Pero kasal naman kami. Hindi ba mas mabuti na yon kaysa mag-abort? Hindi porket mas mabuti sa paningin ng mundo ay tama na sa harap ng Diyos, sabi ni Lea. Yun ang mahirap tanggapin. Clara noon ay defensive. Pero ngayon, habang patuloy na pinapakinggan ang mensahe ng Santo Papa, unti-unting gumuguho ang lahat ng palusot sa kanyang puso. Hindi sapat ang pagsisisi sa isip, patuloy ni Papa Francisco. Ang tunay na pagsisisi ay may aksyon. Kailangan mong humarap sa kanya, sa kanyang awa, sa kumpisal. Muling lumutang sa isip ni Clara ang mga pagkakataong sinadya niyang huwag magsimba. Antok ako. Babawi na lang ako sa dasal. Mabait naman ako. Hindi naman ako pumapatay. Pagod ako buong linggo, pahinga ko naman to. Ngayon, naiiyak siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Inakala niyang sapat ang pagiging mabait. Nagtimpla siya ng kape. Hawak ang tasa, tumingin siya sa bintana. Ang ulan ay unti-unting bumabagsak, paambon lang. Sa kanyang paningin, para iyong binyag na muli siyang nililinis. Lumapit si Lucas. Ma, bakit mo pinapanood si Pope?
May tinuturo siya tungkol sa kumpisal, sagot ni Clara. Yun ba yung kwarto sa simbahan na parang may paring tagatanggap ng lihim? Napangiti si Clara. Anak, dun tayo nagsasabi kay Father ng mga kasalanan natin. Para makuha ang tawad ng Diyos. Pwede rin ba akong pumasok doon? Paghanda ka na. Pero kailangan muna nating maintindihan ang ibig sabihin nun. Tumango ang bata at biglang yumakap sa kanya. Pagbalik sa video, dumako ito sa huling bahagi. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Pero kailangan mong ibukas ang puso mo. Hindi mo matatanggap ang liwanag kung ayaw mong alisin ang takip. Nag-freeze ang video habang naglo-load. Pero sapat na. Alam na ni Clara kung anong susunod na hakbang. Tumawag siya kay May. Pwede ba kitang samahan sa simbahan bukas? Bakit? Gusto kong mangumpisal. Sandali ang katahimikan sa kabilang linya. Pero pagkatapos ay narinig niya ang tinig ni May, puno ng galak. Praise God! Sasamahan kita. Gabing iyon, hindi agad siya nakatulog. Maraming eksenang bumalik. Lahat ng mga maliit na kasalanan na akala niya ay hindi mahalaga, pagsigaw sa asawa, paninira ng ibang tao sa chat group, panonood ng pornografiya noong panahong malayo ang loob nila ni Tomas sa isa't isa. Ginawa rin niya iyon. At inakala niyang sapat ang paghingi ng sorry sa sarili niya. Ngayon, naiintindihan niya, may pagkakaiba ang pagsisisi sa sarili, at ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Kinabukasan, habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin, tinignan niya ang sarili. Hindi ako masamang tao, bulong niya. Pero kailangan kong umamin na hindi rin ako tunay na malinis. Pumasok si Tomas. May pupuntahan ka? Simbahan. Sasamahan ako ni May. Magkukumpisal ako. Tumango si Tomas. Gusto mong samahan kita? Napatingin siya sa asawa. Tila may kabiglaanan sa mukha nito. Gusto mo? Tumango si Tomas. Matagal ko na ring gustong gawin. Ngumiti si Clara. Sabay tayo. Sa paglalakad papuntang simbahan, sabay nilang pinanood muli sa telepono ang huling bahagi ng video. Ang komunyon ay hindi premyo sa kabutihan. Ito ay biyaya para sa nagsisisi. Pero hindi mo matatanggap ang biyaya kung sarado pa rin ang pintuan ng puso mo. At sa puntong iyon, sabay silang tumigil sa harap ng simbahan. Hindi pa sila pumapasok pero ramdam nilang nagsimula na ang pagbabago. Bago pa man tuluyang makapasok sa confessional, may kailangan munang harapin si Clara, hindi ang pari, kundi ang sarili niyang alaala. At minsan, hindi lang ang sariling kasalanan ang nagpapabigat ng puso, kundi ang mga kasalanan na alam mong nangyari sa paligid mo pero pinili mong huwag pansinin. Nang gabing iyon, habang naglilinis ng kusina, tumawag ang kanyang kapatid na si Nina, isang nurse na nasa Canada. Clara, sabi nito, medyo mababa ang tinig. Pwede ba kitang makausap ng seryoso? Of course, sagot ni Clara, sinenyasan si Lucas na lumabas muna ng kusina. Naalala mo ba si Grace? Yung pinsan natin. Naman. Kamusta siya? Hindi niya sinabi sa kahit kanino pero nagpalaglag siya last year. Ako lang ang nasabihan. Tumigil si Clara sa paghuhugas. Ano? At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalapit ulit sa simbahan. Sabi niya, wala na, hindi na ako karapat-dapat. Napatitig si Clara sa lababo. Ilang babae na ba ang nagdadala ng ganitong lihim? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, dagdag ni Nina. Sabi ko, magsimba siya. Pero natatakot siya. Sabi ko, kahit ako hindi ko alam kung anong dapat sabihin. Sabihin mo may awa ang Diyos, sagot ni Clara. Hindi siya ang dapat iwasan, siya ang dapat takbuhan. Kinabukasan, dumalaw si Clara sa kanyang inang si Aling Maritz. Habang nagkakape sila sa lumang terrace ng bahay, napunta ang usapan sa isang kamag-anak nilang matagal nang hindi uma-attend ng mga pagtitipon. Hindi ko maintindihan si Lando, sabi ng ina. Hindi nagpapakita. Ni hindi man lang bumabati sa mga okasyon. Baka may tampo, ma, sabi ni Clara. Sa tagal ba naman ng panahon? Matanda na siya, dapat siya na ang lumapit. Pero ma, maingat ang boses ni Clara, hindi lahat ng tao marunong humilom mag-isa. Tumahimik ang ina. Maya-maya, sabay silang tumingin sa halamanan. Wala namang kasalanang hindi pwedeng pag-usapan, no? Tanong ng ina. Meron lang tayong hindi tinatanggap kaya hindi gumagaling.
Nang sumunod na linggo, inimbitahan si Clara sa isang simpleng salu-salo ng kanilang barkada sa kolehiyo. Doon muling nagtagpo ang landas nila ni Jonas, isang dating seminarista na ngayoy kilalang writer sa isang online news site. Suot nito ang itim na shirt na may nakasulat, "Faithless doesn't mean hopeless." "Matagal na," bati ni Clara. "Di ka na nagpaparamdam." Ngumiti si Jonas. "Busy sa mga kasinungalingan ng mundo." Natawa si Clara. "Halata naman sa suot mo." "Hindi naman ako galit sa Diyos," dagdag ni Jonas, "pero galit ako sa mga nagsasabing sila ay sa Diyos." Napakunot no si Clara. "Anong ibig mong sabihin?" "Alam mo ba, panimula ni Jonas, mas nasaktan ako ng mga Katolikong mapanghusga kaysa sa mga ateistang tapat." Tahimik si Clara. Hindi niya alam kung paano tatanggapin yon. Pag sinabi mong may pinagdadaanan ako, imbis na yakapin ka, sisingilin ka nila ng kabanalan. Akala mo, nakaipon ka ng utang sa langit. Humigop siya ng beer. Walang mas masakit kaysa sa dasal na ginamit para durugin ka. Kinagabihan, habang nakaupo sa kama, inisip ni Clara ang mga sinabi ni Jonas. "Fui ferido mis pelos catlicos duco por qualquer et you." Masakit. Pero totoo. Naalala niya ang sarili. Ilang beses na rin ba siyang nanghusga sa isip? Ilang beses na siyang tumingin ng masama sa isang babaeng nakaikling palda sa simbahan, o sa lalaking may hikaw habang nag-aalay ng kandila. "Hindi ko sinabi, pero inisip ko," bulong niya sa sarili. At sa mata ng Diyos, sapat na ang isip para magkasala. Kinabukasan, habang namimili sa palengke, napadaan siya sa tindahan ni Mang Edu, ang matandang tindero na matalik na kaibigan ng yumaong lolo niya. "Clara, Hija, ikaw ba yan?" tawag nito. "Opo, Mang Edu. Alam mo, tuwing nakikita kita, naaalala ko ang lolo mo. Palaging nagsisimba yan. Kahit may lagnat, pupunta ng simbahan." Ngumiti si Clara. "Napo. Siya ang nagturo sa akin ng ama namin. Pero ikaw, di na kita nakikita sa linggong misa." Natigilan siya. "Nagsisimba naman po ako, ibang oras lang." "Ah," maikling sagot ng matanda. "Sana ipamana mo sa anak mo ang debosyon ng lolo mo. Sayang kung mawawala." Pag uwi niya, hindi na siya mapakali. "Pumupunta naman ako sa simbahan," bulong niya. Pero may tanong sa puso niya, ako ba'y patotoo sa pananampalataya, o isa lang sa mga maraming nasa misa pero walang saysay? Sa isang hapunan, kinausap siya ng asawa niya. "Clara," sabi ni Tomas habang nag-aayos ng mesa. "Naalala mo ba si Gino? Yung dati kong kaopisina? Yung may 3 anak?" "Siya nga. Iniwan na siya ng asawa. Nalaman ko na may kinakasama na pala yung babae." "Grabe naman," sagot ni Clara. "At ang masakit," dagdag ni Tomas, "bago mangyari yon, palagi silang naglilingkod sa simbahan. Katabi ko pa sa chore minsan." "Ganun?" bulalas ni Clara. "Hindi mo talaga masusukat ang tao sa ginagawa nila sa altar. Minsan kasi, yung pagiging aktibo sa simbahan, nagiging maskara na lang." Naalala ni Clara ang kasabihang iyon mula sa isang recollection dati. Masakit, pero kailangang aminin, marami sa kanila, kasama siya, ay naging doble kara, isang mukha sa simbahan, isa sa bahay, isa sa cellphone, isa sa lihim. Habang nagpapahinga sa sala, napatitig siya sa krus na nakasabit sa pader. "Ilang beses na akong lumuhod sa harap mo, pero tumayo akong walang pagbabago." Bigla niyang naalala ang isang dating kaibigan na hindi na nagsisimba. "Clara, mas gusto kong hindi na lang umattend kaysa kunwari," sabi nito noon. "At least, hindi ako hipokrito." Dati, inakala niyang yabang iyon. Pero ngayon baka totoo nga. Tinawagan niya si Jonas. "Salamat sa sinabi mo nung isang araw," bungad niya. "Bakit?" "Kasi totoo. At kailangan ko marinig yon." "Wala namang perpekto," sagot ni Jonas, "pero huwag sanang gamitin ang katotohanan para manakit." "Jonas, Enan, pwede ka pa ring bumalik." Tumahimik ito. "Hindi siguro ako ang lalapit ngayon. Pero kung totoo nga ang sinasabi mo, baka siya ang lalapit sa akin." Sa gabing iyon, habang nagdarasal bago matulog, isinulat ni Clara sa notebook. "Ang pananampalatayang walang katapatan ay parang kutsilyong mapurol, hindi man masyadong matalim, pero kaya pa ring makasakit." Pagkatapos ay isinara niya ang ilaw. Hindi pa rin niya alam kung anong maririnig niya bukas mula sa kumpisal.
Pero unti-unti, nakikita niya na kung gaano karaming sugat ang kailangang aminin, hindi lang sa sarili, kundi sa mga pinabayaan, binaliwala, at hinusgahan. Minsan, ang pinakadelikadong kaaway ay hindi ang malakas, kundi ang tahimik, yung hindi mo nararamdaman pero unti-unting kumakain sa loob. Gaya ng kalawang, dahan-dahan itong sumisira. At si Clara, bagamat nagsimulang magising sa mga sugat ng kaluluwa, hindi pa niya nakikita ang mga kalawang na matagal nang naninirahan sa kanyang pananampalataya. Habang nag-aayos ng lumang aparador, may nahulog na sobre mula sa likod ng isang aklat. Pinulot niya ito, binuksan, at nakita ang ilang pinunit na piraso ng papel, mga lumang horoscope printouts, at isang maliit na papel na may nakasulat. Magpadala ng liham sa 7 tao upang dumating ang swerte. Napangiti siya. Grabe! Ginagawa ko pala ito noon. Naalala niya, sa college, tuwing may exam, hahanap siya ng horoscope online. Kapag masama ang sinasabi ng bituin, magdadala siya ng agimat na binili sa Quiapo. Hindi para maniwala, pang-alis ka ba lang, anya noon. Pero ngayon, ramdam niya kung gaano kababaw ang palusot na yon. Nag-text siya kay May. Clara, May, mali ba talaga ang magbasa ng horoscope? May, hindi ba sinagot na yan sa retreat natin dati? Clara, pero iniisip ko lang kung curiosity lang. May, kahit curiosity, kung ang direksyon mo ay hindi patungo sa Diyos, kanino ito patungo? Tumigil si Clara. Ang tanong ni May ay hindi pilosopikal, ito ay tuwirang tanong sa konsensya. Habang nagluluto ng hapunan, lumapit si Lucas. Ma, yung classmate ko po may dalang kristal. Sabi niya pampaswerte raw sa exam, G. Napatigil si Clara habang naggigisa. Ano raw yun? Tanong niya, kunwaring hindi apektado. Pampaswerte nga po. Bibili rin sana kami. May tindang bracelet sa labas ng gate. Anak, sabi ni Clara, humarap sa kanya, ang swerte natin ay hindi nanggagaling sa bato. Ang Diyos lang ang dapat natin pagkatiwalaan. Opo, bagamat halatang di lubos na naintindihan, tumango si Lucas. Pero ang mas bumagabag kay Clara ay ito, paano niya ako paniniwalaan kung ako mismo, noon, ay naniwala rin sa ganun? Habang naghuhugas ng pinggan, naalala niya ang isang gabi 5 taon na ang nakaraan. Nag-away sila ni Tomas tungkol sa pera. Sa sobrang inis, sumigaw siya. Diyos ko, bakit mo naman pinaparusahan kami ng ganito? Hindi lang yon. Naging ugali na niya ang pagsambit ng banal na pangalan, hindi sa panalangin, kundi sa init ng galit, inis, o pagkagulat. Jesus ko! Sus Mariosep! Diyos ko naman! Sa paningin ng marami, normal na ito. Cultural. Walang mali siya. Pero sa puso ng isang gising na pananampalataya, naramdaman ni Clara ang bigat. Ginagamit ko ang pangalan ng Diyos gaya ng mura. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula ni Tomas, may eksenang may malaswang tema. Tinakpan ni Clara ang mata ni Lucas. Hindi para sa iyo to, bulong niya. Pagkatapos ay napatingin siya kay Tomas. Nanatili itong tahimik. Makalipas ang ilang minuto, pinatay niya ang AC. Ano to? Tanong ni Tomas. Baka pwedeng ibang palabas na lang. Bakit? Maganda naman to ah. Clara huminga ng malalim. Hindi ko lang kayang manood ng ganung eksena na parang normal lang. Grabe ka naman, Mariin, sabi ni Tomas. Parang ang linis mo. Hindi na siya sumagot. Pero sa loob niya, alam niyang hindi siya nagpapakabanal. Nagising lang siya. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik si Clara. Pero sa likod ng katahimikan, may dumadaloy na panalangin. Isang gabi, binuksan ni Tomas ang usapan habang nag-aayos sila ng kama. Clara, panimula nito, napapansin kong nagbabago ka. Mas tahimik ka. Pero parang hindi masaya. Hindi ako malungkot, sagot niya. Pero maraming bumabagabag. Gusto mong pag-usapan? Tumango si Clara. Nararamdaman mo ba minsan na parang nawawala yung Diyos sa bahay? Tumigil si Tomas. Hindi agad nakasagot. Parang may mga dasal tayo, pero walang init. May simbahan, pero walang sigla. Baka kasi pagod lang tayo, bulong ni Tomas. Baka. O baka kasi pinapasok natin sa bahay ang mga bagay na hindi para sa Diyos. Sumunod na araw, habang pinupunasan niya ang altar sa gilid ng sala, may napansin siyang maliit na anting-anting sa sulok ng drawer. Bigay ito ng isang kamag-anak, pang proteksyon, daw sa mga masasamang espiritu. Nanginig ang kamay niya habang hawak ito.
Ginamit ko ito noon. Naniwala akong makakatulong. Tumakbo siya sa labas, huminga ng malalim, at saka tinapon ang anting-anting sa basurahan. Pagbalik sa bahay, nilinis niya ang altar, sinindihan ang kandila, at sabay na nagdasal. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng panahong hindi kita pinagkatiwalaan. Ngunit ang tunay na dagok ay dumating kinagabihan. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ni Tomas. Tungkol lang sa simpleng bagay, mga gastusin sa paaralan. Pero nauwi ito sa, lagi ka na lang may sinasabi tungkol sa Diyos. Dahil siya ang dahilan kung bakit ako nagbabago. Bakit parang hindi ka masaya? Mas tahimik ka nga, pero parang malayo ka na. Mas pinipili ko lang na maging tapat. Tapat o malamig? Mabuti o mapagmataas? Malapit sa Diyos, pero malayo sa akin. Tumahimik si Clara. Hindi niya inasahang lalabas lahat iyon kay Tomas. Kinabukasan, hindi sila nag-usap buong umaga. Habang naglalaba, humahagulhol siya. Panginoon, ginagawa ko lang naman ang tama. Bakit parang ako pa ang nawawala? Nang gabing iyon, tinawagan niya si May. May, hindi ko na kaya. Anong nangyari? Parang ako lang ang naglalakad sa landas na to, parang unti-unti akong nawawala sa sarili kong pamilya. Clara, ni. Hirap pala magbago, no? Ang daming kailangang talikuran. Ang daming kailangang ayusin. At minsan, kahit sarili mong asawa, hindi ka naiintindihan. Kinabukasan, dumiretso siya sa simbahan, mag-isa. Hindi para magsimba. Para lang umupo. Sa likod. Sa katahimikan. Wala siyang sinabi sa dasal. Umiyak lang siya. Hanggang sa lumapit si Sister Marla, ang madre ng parokya. Tulog ka ba, Hija? Hindi po. Gusto ko lang pong magpahinga rito. Lagi kang nandito kamakailan. Opo. Kailangan mo ba ng kausap? Tumango si Clara. At doon, sa isang sulok ng lumang simbahan, ibinuhos niya ang lahat kay Sister Marla, ang horoscope, ang mga panonood, ang malamig na relasyon sa bahay, ang biglaang tanong ni Tomas na tila suntok sa kaluluwa. Pagkatapos niyang magsalita, tahimik lang si Sister Marla. Tila pinapakinggan din ng puso niya ang bawat luha ni Clara. Iisa lang ang masasabi ko, bulong ng madre. Ang liwanag ng Diyos minsan masakit sa mata kapag nasanay ka sa dilim. Pero hindi ibig sabihin nito ay mali kang tumingin sa liwanag. Ibig lang sabihin, totoo na yan. Ang simbahan ay halos walang tao. Biyernes ng hapon. Mahina ang ilaw. Tahimik. Sa gilid ng altar, may nakabukas na pinto, ang kumpisalan. Nakatayo roon si Clara, kinakabahan, hawak ang rosaryo pero hindi makapagdasal. Lumabas ang isang matandang lalaki mula sa loob. Nandyan na po si Father, sabi nito. Tumango si Clara. Lumakad papasok, mabagal ang hakbang, parang may pasan na hindi kita. Pagkaupo, tahimik. Naroon lang ang boses ng pari sa likod ng lambat na kahoy. Magandang hapon, anak. Sabihin mo, kailan ang huling kumpisal mo? Mga 2 taon na po. Bakit ngayon ka lang ulit lumapit? Tumigil si Clara. Huminga ng malalim. Dahil ngayon lang po ako nagising. CJ, handa ka na bang magsimulang magsisi sa iyong mga kasalanan? Opo, Father. Pero natatakot po ako. Normal lang yan. Hindi mo kailangang perpekto para tanggapin ng Diyos. Kailangan mo lang maging totoo. Tumulo ang unang luha ni Clara. Una po, marami akong beses na sinadyang hindi magsimba. Wala akong dahilan, tinatamad lang po ako. Mas pinili kong magpahinga, manood ng mamili. Bakit mo pinili ang mga yon kaysa sa Diyos? Dahil akala ko maintindihan niya. Pero ngayon naiintindihan ko na hindi ako naging tapat. Tahimik ang pari, pero dama ni Clara ang pakikinig. Pangalawa po, sa loob ng kasal ko, gumamit kami ng contraceptives. Hindi ko po inisip kung mali ba. Ginawa lang naming practical. Natakot akong mabuntis muli. Natakot akong mawalan ng kontrol. Ano ang natutunan mo mula sa karanasang iyon? Na pag pinipilit mong kontrolin ang lahat, nawawala ang pagtitiwala sa Diyos. At ang pagmamahal na papalitan ng takot. May panahon din po na nanonood ako ng mga bagay na malaswa. Noon po, pakiramdam ko normal lang yon, lalo na't may tampo kami ng asawa ko. Pero ngayon alam kong ginamit ko iyon para takasan ang sakit sa halip na harapin ito. Nasaktan mo ba ang sarili mo dahil doon?
Opo. Nauwi ako sa pagkakasala at sa hiya. Hanggang ngayon, nahihirapan akong tingnan ang sarili ko. May galit ka bang dinadala hanggang ngayon? Opo, Father. Sa tatay ko. Iniwan niya kami nung bata pa ako. Kahit ilang taon na, parang may uling pa rin sa puso ko. Napatawad mo na ba siya? Sa bibig po. Pero sa puso hindi ko alam. Pwede mo siyang patawarin ngayon sa piling ng Diyos. Tahimik. Umiiyak si Clara. Patawarin mo siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat kang mapalaya. Pumikit si Clara. Nagsalita sa mahinang tinig. Panginoon, pinapatawad ko po siya. May mga salita ka bang binitawan laban sa iba? Paninirang puri, kasinungalingan. Opo. May mga pagkakataong nakichismis ako. Kahit hindi ako sigurado sa totoo. May mga sinabi ako sa asawa ko na sobrang sakit. May mga inisip akong masama tungkol sa kapwa. Bakit mo yun nagawa? Dahil nasaktan din ako. At dahil gusto kong may kakampi. Gusto kong ako ang mukhang tama. May mga paniniwala ka bang pinaniwalaan bukod sa Diyos? Opo. Nagbasa ako ng horoscope. Nagsuot ako ng bracelet para sa swerte. May mga panahong naniwala ako sa enerhiya kaysa sa Espiritu Santo. Pinayagan ko yun dahil curious ako, pero ngayon naintindihan ko, buksan mo lang ang pinto ng konti sa kadiliman at papasok talaga ito. Anong gusto mong gawin tungkol doon ngayon? Isara po ang pintuan. Tuluyang isuko sa Diyos. Nagalit ka ba sa Diyos? Opo. Minsan sinisi ko siya sa problema sa pera. Sa away namin ni Tomas. Sa pagkamatay ng kaibigan ko. Naramdaman kong pinabayaan niya ako. At ngayon? Ngayon, alam kong siya ang hindi umalis. Ako ang lumayo. Tahimik si Father. Parang hinihigop ang bigat sa hangin. Clara, marami kang pinasan. Pero ngayon, ang bigat na yan, hindi mo na kailangang buhatin. Patawarin po ako, Father. Pinatatawad ka ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumabog ang luha ni Clara. Hindi luha ng guilt, luha ng paglaya. Ngayong inamin mo na, ang langit ay bukas muli para sa iyo. Paglabas niya ng kumpisalan, pakiramdam niya ay para siyang bagong panganak. Ang liwanag ng araw, ang hangin, ang tahimik na kampana, lahat parang muling ipinanganak. Naglakad siya papunta sa altar. Lumuhod. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman niyang handa na siya. Tumayo siya. Tumitig sa krus. At may ibinulong. Ngayon pwede na akong lumapit. Linggo ng umaga. Ang simbahan ay puno, bata, matanda, mag-asawa, mga estudyante. Lahat ay nakaupo, nag-aabang. Sa gitna ng lahat, si Clara. Nakaayos pero payak. Tahimik pero buhay ang paningin. Hawak niya ang kanyang rosaryo at sa kanyang tabi, si Tomas at si Lucas. Hindi ito gaya ng mga nakaraang linggo. Hindi ito dahil sa bagong dasal o sa sermon ng pari. Ito ay dahil nagbago ang puso. Sa umpisa ng misa, habang binabasbasan ang mga tao ng tubig, tumulo ang luha ni Clara. Hindi siya alam ng pari. Hindi rin siya pansin ng mga tao. Pero sa sarili niyang mundo, naramdaman niya ang isang personal na paanyaya, maligayang pagbalik. Pagdating ng humilya, nakatuon ang pari sa isang simpleng tanong. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pakikipagtagpo kay Kristo? Clara ay parang pinukpok ng tanong. Pero hindi ito masakit. Parang tinulungan siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Ito na yon. Pagkakain ng banal na ostya, sabay silang lumapit. Mag-ama, mag-ina. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagbalik sa upuan, napaupo si Clara at napayuko. Sa loob ng kanyang puso, parang may liwanag na tumagos mula sa langit. Parang may tunog na hindi maririnig ng tenga, pero mararamdaman ng kaluluwa. At doon, sa mismong sandaling iyon, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Si Kristo ay nasa kanya. Buhay. Totoo. Naroroon. Pagkatapos ng misa, habang naglalakad sila pauwi, may kakaibang katahimikan sa kanilang tatlo, hindi sapagkat walang masabi, kundi dahil ang puso ng bawat isa ay puno. Sa bahay, habang nagpapahinga, nilabas ni Clara ang maliit na bote ng banal na tubig. Anak, halika.
Lumapit si Lucas, medyo nagtataka. Anong gagawin natin? Magdarasal tayo at babasbasan natin ang bahay. Ang tubig na ito ay hindi ordinaryong tubig. Ito ay alaala na may kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng sulok ng ating tahanan. Nagdasal sila ng Ama namin. Pagkatapos ay iniwisik ni Clara ang tubig sa bawat silid. Sa sala, sa kusina, sa bintana, sa pintuan. Sa bawat iwisik may dasal. Panginoon, ikaw ang hari ng tahanang ito. Kinagabihan, habang si Lucas ay natutulog na, lumapit si Tomas habang nag-ayos ng higaan. Clara ni Enan. Salamat. Napalingon siya. Para saan? Para sa lahat. Para sa pagbalik mo sa kanya. Dahil sa'yo, bumalik din ako. Ngumiti si Clara. Hindi tayo kailanman iniwan. Tayo lang ang lumayo. Pwede ba akong maging leader ng panalangin ngayong gabi? Tanong ni Tomas, bahagyang nag-aalangan. Masayang-masaya akong ikaw ang manguna, sagot niya, at pinisil ang kamay nito. Sa sala, pinatong nila ang maliit na krus sa gitna ng mesa. Tumayo si Tomas. Panginoon, salamat sa bagong simula. Sa araw na ito. Sa gabing ito. Sa asawa ko, sa anak ko. Tulungan niyo po kaming manatili sa inyo. Amen. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagyakapan sila ng may kapayapaan, hindi para ayusin ang nakaraan, kundi para simulang muli ang bukas. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi ng buhay nila ang simpleng mga bagay. Pagwawisik ng banal na tubig tuwing umaga. Panalangin bago pumasok sa paaralan at trabaho. Isang gabing walang cellphone habang kumakain. Hindi dramatic. Hindi perpekto. Pero totoo. Buhay. Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan, napatingin si Clara sa bintana. Ang langit ay bughaw at ang araw ay malambot. Naalala niya ang mga panahong tinatakasan niya ang sarili, sa horoscope, sa galit, sa katahimikan. Pero ngayon, tahimik siya hindi dahil puno ng tanong, kundi puno ng pasasalamat. Bago matulog, binuksan niya ang kanyang lumang diary. Doon niya isinulat ang maraming luha, galit, at pagkalito sa mga nakaraang buwan. Ngayon, sa pinakahuling pahina, kumuha siya ng panibagong tinta. At isinulat. Salamat. Patawad. Nagtitiwala ako. 3 salita. Hindi pa siguro sapat para sa buong buhay. Pero sapat na para sa isang bagong simula. Kung umabot ka sa dulo, i-comment ang salitang buhay. Mag-subscribe sa channel at i-share sa pamilya at kaibigan. Salamat sa panonood.